mabuti ang Diyos sa buhay ko. Lubos po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon para mas makilala po siya at mas mapalapit sa Kanya. Binigyan din po ako ni Lord ng chance na mailigtas at makasama po siya. Ibuti-buti po ng Panginoon sa buhay natin lahat dahil pinaranas niya po sa atin yung pagmamahal niya po sa pamamagitan ng pagbibigay niya po ng buhay sa atin. May mga problema man po o unos na dumating sa atin ay nananatili naman po tayong malakas at matatag dahil alam po natin sa puso't isipan natin na laging nandyan si Lord, tinutulungan tayo at sinusuportahan. Madalas pa nga po, siya po yung mismo nagre-resolve ng mga problema ito. Ang problema po, sadyang dumadating sa buhay ng bawat tao. Hindi po para pabagsakin tayo, kundi para po mas palakasin at pamatagin tayo upang mas mapatibay ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya, ang problema po, hindi dapat problema. Dahil bago pa po dumating ang mga problema yan, ay binigyan na po agad tayo ng ating Panginoon ng kakayahan para ma-resolve natin ito at mapagtagumpayan. Kaya, para po sa akin, sabihin po ng ating Panginoon, wala pong akong problema, doon na rin po ang pamilya ko na hindi nalulutas, walang kalungkutan ang hindi napapawi, at wala pong mga sakit ang hindi gumagano. Amen. Dahil sobrang po mabuti ang ating Panginoon. Kung may kakulangan man po akong nararanasan, or yung family ko po, lagi po nandiyan si Lord para i-fulfill po iyon, at lagi po siyang nandiyan para i-bless at i-provide po lahat ng aming pangangailangan. Kaya sobra po ang pasasalamat ko po sa ating Panginoon dahil hindi po ako maswerte, kundi bless po ako. Binigyan po ako ng mabuting family, friends, at mga kaibig at mga kakilala na lagi na dyan handang sumuporta po sa amin. So yun po. Sobra po ang pasasalamat ko po sa ating Panginoon dahil araw-araw na ibigay niya po sa amin ay tinutulungan niya po kami, may susurvive po namin lahat ng mga gastusin at ng mga pangangailangan. Ganoon na rin po sa pag-aaral. Ibigyan na rin po kami ng sapat na wisdom, knowledge, and understanding para makapagsagot po ng ayos sa mga exams po namin. Tapos, binigyan niya rin po kami ng malusog na pangangatawan at ramdam po talaga namin yung yakap na ating Panginoon. Dahil ramdam po namin yung love, care, and protection namin na malayo po kami sa lahat ng mga aksidente at mga kapahabakan. Kaya sobra po ang pasasalamat po namin sa aming Panginoon. Dahil sa piling po na ating Panginoon ay wala po talagang kabigatan. Bago po ako magtapos, ibigyan ko po kayo ng isang verse na sa tingin ko po ay tumulong po sa akin sa mga pagsubok para mapagtagumpayan ko po ito. Ito po yung Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and be courageous. Do not be afraid and do not be frightened, for the Lord our God is with us wherever we go. Kaya, when you are down to something, God is up to something, and He will carry you at your weakest point. Yan lang po. Salamat po. Okay po. Praise God, mga kapatid. Talagang kung tayo dumadaan naman tayo ng pagsubok. Pero kung ang ating Panginoon ating magkakatiwalaan sa ating buhay, wala sa posible. Lahat nagagawa ng ating Panginoon. Amen! Amen! Praise God, Panginoon. Ang tatawagan ko naman po ay si Mami Ellie Arriaga. Mayroon siya. Nahihiya pa, pero maghahap na naman, hindi pa pigilan. Ang dandan. Ang aking mga natural po sa Panginoon, si Raymond Andan. Good po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat po sa Panginoon. Siya po ang bumabay sa akin, kaya po ako yung nasa presensya niya ngayon. Sa buhay ko po, lubos po ang papasalamat sa kanya dahil nadala ko na po yung aking pamilya sa kanya isa-isa. Kanina po, yung aking pong tatay ay kasama ko po sa sambahan. At kasama po namin siya magsamba. Ayun po. Talagang ang Panginoon po ang nagpo-connecta. Basta ang trabaho mo lang ay dalhin siya sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahala sa kanya. Amen po. Sa mga
Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil siya po nagpo-provide sa aking mga pangailangan. Ngayon po, sa April po, meron po kami mission sa Mindoro at ganito po yung Panginoon na siya po tumutulong sa akin para magkaroon po ng pamasahe. Siya po yung nag-provide ang aking pamasahe kasi po, nakikita ko yung mga, wala po ang trabaho pero nagkakapera po ako. Nagagastos ko rin po. Pero nagkakapera po ulit ako kasi ang Panginoon, nagtitiwala po ako sa Panginoon. Kaya yun po, siya po nag-provide. Pray lang po tayo dahil sa ang panalangin po ay talagang totoo yan. Ayun po. Salamat po sa papuri po. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen po. Mga kapatid, nagagandak po ako ngayon. Welcome po ang mga taga-Batangas, yung kasama ni Pastor Edmond, Agis, ang mga taga-Kapalihan, Bulacan Chap, Bulacan Chaong, Medex, taga-Medex, sino ba? Taga-Ugong! Palakpakan natin natin kami. Meron yun po. Ang dami po natin ngayon, talagang para ang gawain ng araw na to. Mga kapatid, sino po mo dito ang nais na balik ng pagpupuli sa ating pangalan ng Panginoon Jesus? Sino dito sa atin? Nakapagong, ayaw. Bakit ang magkakaroon to? Doon lang natin mo kayo. Si Abby po. Si Abby nga pala po. Bawang si Abby Megal Arte Diaga. Magkano ba tayo doon? Kaya rin naman. Hello po. Kaya naman yung madali ng buhay. Welcome po. Gusto ko lang po i-share yung verse na po. Gusto niya yun yan. Taxi. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Wala po. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people. For those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek it and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not of them will be broken. Evil will slay the wicked, the host of the Lord will be honest. Ayan, the Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be punished. Ayun po, yung mga ano po, yung mga talagang nagpupuri po sa atin, Panginoon, yun po talaga yung nandun po yung pag-ingat niya po sa atin. And nakita ko po yung sa akin, saka po sa pamilya ko, saka sa mag-anak ko na iingatan niya po talaga kami. Saka, ayun po kasi talaga yung pinaka-importante sa lahat na andun yung guidance ni Lord sa atin at protection. At saka, katulad po nung sa lingkod, di ba po, hindi po talaga natin
maaasahan kung kailan po yung dadating. And praise God kasi ingatan po tayo ni Lord na hindi po tayo yung epicenter ng mismong lindol. Tsaka yung lindol po kasi gusto ko lang po i-share na parang ayun din po yung parating sa atin ni Lord na magbalik loob tayo, na kung may mga nauuhaw sa kanya or mga nalalamig, welcome pa rin po tayo kay Lord na lumapit sa kanya, bumalik at magpuri sa kanya. Ayun po, huwag po natin lagi kakalimutan na mag-pray. Mag-pray tayo hindi lamang sa security natin, sa health, kundi para ma-praise siya at mabalik yung love niya sa atin na diba, he gave up his own life, Jesus, para sa atin, para mabuhay tayo, para magkaroon ng freedom. Ito, ayun po, tsaka talagang napakabuti sa namin ng Diyos kasi pag nagpupuri ka, ramdam mo talaga yung presence niya, yung blessings na umaabot na kahit hindi mo hinihiling, dumadating na siya. Amen. Po. Praise the Lord po. Thank you po. Yan po ang aking gustong anak na nag-graduate po sa April 11 po. Yan po yung blessing sa akin na Lord dahil na malulis po sa naakay, sa gawain, sa aking Panginoon. At salamat po sa mga tiyahin ko at sa inay na at po ay nag-aarutulong din po sa Bible sa Bulacan Town. Palakpakan po lang natin ngayon. Ang tawagan lang po si Mami Eddie Arellana. Palakpakan po lang natin dyan sa buhay. Marina! Nain mo! Ako po ay magsishare sa napakaraming po marami po sa aking mga hindi lang po pretty yan ang Lord aking malaki. Hindi ko makakawala ang iba na ang anak na ako po gusto na ako na yan po ang isa na ako sa babae. Kasi po, yung mata niya naluluha. Wala pong hindi na naluluha niya. Pero kung pagyalas, lagi niya ay May ibon? Pinala sa Manila, at hindi pinag-check up po. Kaya lang yung po, iba na yung baka. Kaya ako po ay malaki po ang pangalan sa kay Lord. Pati ko po kay Lord. Kayo ay bigay sa amin lahat. Pati ng katawan. At kami po sinagari sa amin. Hindi ko po na sa inyo kapagaling na ito po. Wala po imposible sa inyo. Ay hindi ko po na pwede ko na siya po yung pagaling sa amin. Salamat po po. Anak ko. Ay siya po ay mga mawala po ang kumalit na po at ay ata na ang kabuhi. Ay hindi na po talaga naluha yung mata niya. Naging normal na po. At sabi kayo rin, pagkalo po yung naging normal na anak po. Kasi talaga, kaya yung mata ay ganon. Naluha na lang. Kung makas to, pasigurado po na para po ay binubukod yung kapalakasyon. Hanggang ngayon po, ayaw po kaya kala. Pwede na mag-asawa. Nagkakalan pa po. Ay, awa po ni Lord. Ay, ang mata po wala kang problema. Napakaganda ka ng mata. Isa pa po. Alika. Nakakapag po. Punta po sa
aming kapatid. Yung kapatid ko, ako nagdaan ko kasi anak niya yung kapalimaan doon, nakita pa. Akala ko kukunin niya na. Ay, pagdaan mo doon, ay para sa kwarto. Ay, ako na tawan. Opo. Ako po ay, ano na, nalapit yung pa ako. Ay, ako po ay, Ano sa ano? Siya, hindi ko na siya. Tama-tama ko siya mga sumabit po lang ako din dalawang kamay. Ahan po ako, ang pipiyasa na kahit anong bagay po ako nabuhulat. Ay dati sinasabi ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ako po parang pagka in Jesus' name ko, ako pinakaalis ko ng dalili ko ng pagka ganun po ng aking mga kaa, napagkakita po ako. Kaya ako pinagpumuna sa kapasalamat sa Maria. Talaga po tayo ay sa tayo ng kanyang relationship. Kaya sana po, pinakasunod ka po. Praise the Lord! Ako sana nakabutihan ni Lord na kami po ay talagang ang presensya po namin sa buhay. Maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay dududaw sa ating Panginoon sa ating Diyos. Hindi natin ating mga mata. O dakilang Diyos, palang mo sa iyong Ama, mananunod sa mga ito. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras ng Panginoon. Panginoon sa iyo ng katawuran, sa iyo ng pinagmulang, kasalang nagawa natin sa iyo Panginoon. Ama, Panginoon, nakatisin po ang nabalagilo mula ulo ng talapakan. Upang sa pagharap po namin para ng wala pang hinagdang, nangarap po namin ang ito sa iyo sa Panginoon. Ama, patubahin niyo po kami sa oras ng Panginoon sa bagos, patubahin niyo po kami God-bless Panginoon sa pagtulong mo ng mensahe o sa akin sa Panginoon. Ama, dalayan po kami ng kapatid, ang may mga karamdaman galing sa pangalan ng Jesus, ang may pangailangang pinansan, uuwi ng tagumpay at hawak ang biyaya na bilhin po sa amin yung Panginoon. Kaya Ama, maraming salamat po. In Jesus' name pray. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! At mga dalawang kamay niya, dalawang kamay. Kompleto ating mga kamay. Amen? Kaya dapat lang ipalakpak pa natin ang malakas sa Diyos. Glory to God! In John chapter 14, verse 6, for I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen! Amen! Harap sa kami. Are you ready? To worship the Lord? Ano sagot niya? Sigurado kayo? Okay, one way, Jesus! You're the only one I need.
Most High. Holy earth, everyone, you're the song that's rising up to our God, to our King, Lord of all the time. Let the sound of our praise bring our honor to your name. We lift our hearts, we lift our hands to you now. God Most High, we will glorify in our lives. You are light over the world, God Most High. Holy earth, everyone, for the song that's rising up to our God, to our King, Lord of all the time. Let the sound of our praise bring our honor to your name. We lift our hearts, we lift our hands to you now. God Most High, give me glorified in our lives. You are light over the world, God Most High. Here we stand in your grace. You are love and the way. At the cross, love us born, we are free. God Most High, we be glorified in our lives. You are light over the world, God Most High. The heavens and the earth will sing. The heavens and the earth will sing. Glorious, glorious, in the anthem of our praise. Glorify your name. The heavens and the earth, the heavens and the earth will sing. Glorious, glorious, in the anthem of our praise. Glorify your name. The heavens and the earth will sing. The heavens and the earth will sing. Glorious, glorious, hear the anthem of our praise. Glorify your name. God Most High, we be glorified in our lives. You are light over the world, God Most High. God Most High, God Most High, we be glorified in our lives. You are light over the world, God Most High. God Most High, we be glorified in our lives. You are light over the world, God Most High. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Let us raise up our hands, lift up our voice, and worship the Lord. Hallelujah. Oh, we look to you, Father. We believe your promises. Here I stand, forever in your mighty hand, keeping in your promise, written on my heart.
Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Handa na po ba kayo? Handa na kayo makinig na salita ng Diyos? Amen. Alam ko lahat tayo may mga pangailangan at walang ibang katugunan kundi ang makapangyarihang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sarap ba sumambat sa Panginoon? Para naman hindi. Harap sa katabi. Masaya ka ba talaga? Ang hina kasi. Hindi ko naman sinabi mo, pindatan mo yung katabi mo. Kausapin mo siya. Kapatid, masaya ka ba talaga? Okay, palakpan natin ang Panginoon. Lord, kita. Pagkakaroon mo natin ang mga kapatid, sila Brother Nilo, sila Sister Jen, mga galing London. Kita talaga tayo, ha? Napakalakas natin kay Lord. Amen? Hallelujah. Yung mga kapatid natin yan ay mga taga Batangas. Meron pang mga artilyaga dyan. Mga taga Batangas. Okay? Kung tayo ready na, atin pong tatawagin natin kinamahal ang ating pong senior pastor, Pastor Edmond Obis. Palakpan natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, may Biblia po kayo, pakisama niyo po at samahan niyo po akong buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 24, verses 1 up to 8. Pabigyan ko na kayo. Yung napiling na tao po. Okay, sabi ko sa chapter 24, verses 1 to 8. Okay, Matthew chapter 24, verses 1 up to 8. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusali iyan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at pagsasabi, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mapagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ang salita ng Lord. Manalangin po tayo. Lord God, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa. Kaya po kami ay nakadalo sa pagtitipon, nakatugon sa iyong panawagan. Dalangin po namin, O Diyos, ikaw po ang magpala ng aming puso habang kami po ay nakikinig ng iyong salita. Takluhan mo po ang aming pangunawa, Panginoon, para hindi po mawala ng kabuluhan ang lahat ng aming oras at panahon na inilaan para sa iyong gawain. Dalangin po namin na ikaw po ang mag-convict at magbago ng aming buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Siguro po, hindi ko na kayo kailangan tanungin kung ano po ang nangyari kahapon. Alam niyo naman po kung ano? Hindi po. Ano nangyari kahapon? Lindol. Dito, apitado ba masyado? Hindi. Apitado, konti lang. Walang mga nasisira. Batangas po ata may mga nasisirang simbahan. Tama ba ko? Dalawa lang kasi ang punto dyan. Maaring, sabi naman dito sa ating binasa na darating yung araw na yung mga bato sa templo ay wala ni isa kahit matitira, maguguho lahat. Pwedeng mga simbahan na umpisa na. At isa pang reason siguro dyan, kasi mga simbahan ng Katoliko, mga luma na.
So hindi nila kayang i-resist yung mga lindol, kaya sila yung unang nasisira. Nasusundan niyo po ba ako? Kaya ko po ito sinishare bago po ako magpatuloy. Masyado kayong seryoso. Meron mo na akong kwento sa inyo. Ito yung nangyari ng mga 1960s or 70s na kung saan ang mga bahay po nila noon ay halos kubo lang po, lalo sa probinsya. Sabi ng teacher sa klase niya, class, anong gagawin ninyo kapag may lindol? Sabi ng isang bata, ma'am, magsindi po ng lamparilla. Mga 60s, 70s na po. Wala pang mga ilaw noon. Nagtaka naman yung teacher, ba't ka magsindi ng lamparilla? Anong kaunayan noon sa lindol? Sabi ng bata, kasi po ma'am, sa amin, sa bahay namin, kapag lumilindol sa gabi, nagsisindi ako ng lamparilla, tumigil yung lindol. Hindi ata nakakarinig yun, di ba? Lalo't binangat dalaga. Siyempre, kubo lang yung bahay nila, wala sigurong TV, ayun yung mag-asawa, alam nyo na lindol. So kapag nagsindi ng lamparilla, natigil ang lindol. Tawa naman kayo naman. Okay, so ang gusto kong i-share sa inyo sa hapong ito ay about signs of the times. Kasi sabi sa Bible ay, okay na ba mag-English ako ng pag-e? Okay na? Pag hindi mo kayo, tutulungin ko naman. Mahirap na lang i-direct sa Tagalog. Kahit marami. Sabi kasi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, the day of the Lord is like a thief in the night. It will come on the time less expected. So, ang pagparito na ng Diyos ay darating siya para magnanakaw sa gabi pa. Kung kailan mo hindi mo inaasahan, bakit? May nakita ka na bang magnanakaw dumating kung kailan ka nagbabatay? Kung kailan ka nag-iingat? Ganyan din ang pagdating ng Diyos. Sa oras na hindi mo inaasahan, saka siya darating. Itinugtog pa doon, it is like a thief in the night, pero para itong babae na nagdadalang tao, hindi niya alam ang tiyak na araw kung kailan siya manganganak, pero may palatandaan. Tama ba ako? Siguro kung si Pastor Rafael ang tatanungin ko, alam niya na yung mga palatandaan. Palatandaan kung kailan nalalapit na ang iyong kapanganakan mo. O, yung araw na ikaw ay manganganak. Tama ko ba ako? Meron nga ugali si Mrs. lalo noong first time siyang nagdalang tao. Palibasa kasi, hindi alam kung kailan yung araw talaga, exact. Although may computation ng mga nursing students dyan or nurses, ang alam ko ata dyan ay plus 1 year minus 3 months plus ilang araw, hindi ko na matandaan, yung expected days of confinement. Nakakasunod ba kayo sa sinasabi ko? Nakakasunod. Okay, so, palibasa kasi si Mrs. Hindi niya alam yung tiyak na tumpok na araw kung kailan siya manganak, nakaprepare na lahat. Nakabili na siya ng lampin, lahat ng gamit ng bata, kay mababae, kung malalaki, wala pa namang ultrasound noong araw. So nakaprepare na lahat. Tanong ko na lang sa inyo, ano yung pinakapalatandaan na kailangan mo nang itakbo ang sarili mo sa ospital? Lalo mga nanay. Ha? Kapag sunod-sunod na yung sakit, pwede. Yan. Kapag pumutok na po yung panubigan, ay huwag ka nang huwag mo nang tagalan. Itakbo mo na ang sarili mo sa ospital. Bakit kasi? Yun po yung atin pong sa kanila pala, wala pala ako. Yung kanila pong matres ay mayroon po yung tubig na kung saan nakalutang po ang bata doon. Kapag pumutok yung panubigan, malamang naman, delikado na ang bata kasi wala nang nagpo-protect, wala nang cushion baga. So, kapag pumutok ang panubigan, kailangan nang itakbo sa ospital. Kasi pwede naman na sunod-sunod yung sakit pagdating sa ospital, 2 cm, sabi ng doktor ay malayo pa. Uutusan ka pa, maglakad-lakad ka muna doon. Ang yabang pa naman ng buntis na maglakad. So, sabi ng Bible, hindi po tumbok, hindi tukoy yung araw. Kung tutuusin nga, sabi ni Jesus Christ mismo, maging ang anak ng Diyos ay hindi niya alam ang kanyang muling pagbabalik. Ang Diyos lang ang nakakaalam, pero may palatandaan. Sa mga palatandaan na yun, mayroong may
major, mayroong minor. Unahin muna natin ang minor. Ano-ano po ang sinasabi doon sa ating binasa? Tagalog naman binasa ko eh. Ano-ano po yung mga palatandaan? Kasi ganito ang ating binasa. Sabi ni Jesus, nakita niya ang templo, tatandaan ninyo, darating ang araw na guguho lahat ng bato sa templong ito. So nung sila na, wala na yung mga tao na ma-attend sa prayer meeting, sabi nila, Guro, ituro mo sa amin ang mga palatandaan kung kailan magaganap ito. So dapat po maging katanungan nyo or maging aware kayo kahit ano-ano yung mga palatandaan na nalalapit na nga ang pagbabalik ng Panginoon. Sige nga, doon sa ating binasa, ano-ano yung mga palatandaan na sinagot ni Jesus doon sa mga alagad niya na nagtanong. Hindi idea? Okay, magkaroon ng digmaan o labanan, bansa sa bansa. Ano pa po? Magkaroon ng lindol. Okay, ano pa? Taguto. Okay. Hindi ng Tagalog dito. English ata gusto nila eh. So, magkakaroon ng labanan, bansa sa bansa o kaharian sa kaharian. Tagutom, lindol, ano pa? Ano yung unang niyong sinabi? Ha? Sige, sige. Ano yung una niyang sinabi? Ganito ang eksena. Sabi ni Jesus, guguho lahat ng bato, maging ang templo ay maguguho. So, nagtanong sila. Ituro mo naman sa amin yung palatandaan. Or hindi kami mabigla. Ano yung unang sinabi ni Jesus na palatandaan? Minor pa lang po ito. Ay, hindi sila sa Bible nila. Okay, ganito na lang. Wala kasi ang put dito eh. Una, sabi niya, huwag kayong magpalinlang sapagkat marami ang paparito at sasabihin nilang sila ang Mesiyas. Ito na si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, ako si Kristo. Hallelujah, kailan ka lang ipinanganak, Kibuloy? Paano ka naging Kristo? Siya na, meron daw dalawang baliw. Hindi ko sinabi si Kibuloy ang baliw ha. Baka ma-intrigue tayo. Pero si Kibuloy po talaga, ano po yung church ni Kibuloy? Yung church na si... Ano ba yung church ni Kibuloy pa sa? Hindi dating daan si Eden Soriano po yun. Si Kibuloy po yung taga Davao na about kingdom din eh. Basta pag sinerge nyo sa internet, Apollo Kibuloy, isa po siya sa nagkiklaim siya si Kristo. Hallelujah. Maring pwede na siyang i-admit siguro. Meron kasing dalawang pasyente sa mental, sabi ng isa, makinig kayo sa akin, ako si Kristo. May sayang ka, siya na si Kristo eh. Sagot naman ng isa, tumahimik ka! Kahit kailan, hindi kita sinugo. Yun naman pala, tiniklara ng isa, siya ang Diyos Ama. May sayang ka. Pero sabi ng mga palatandaan ang tinanong ng mga alagad, ang unang sagot agad ni Jesus, marami ang paparito at marami silang maililigaw ni kahit ang mga mananampalataya. Matthew 24:24, many false prophets and false Christs will come and they will deceive many. Huwag naman sana palagay na natin may 50 ang umattend ngayon, many ang naligaw, 45 naligaw, 5 na lang natira, hallelujah. Hindi maganda. Nasusundan nyo? Kaya po, maraming tao ang maliligaw kasi they will do signs and wonders. Marami silang kababalaghang ginawa. Meron na akong alam doon sa Agulong La Union. Mayroon lang birhen doon na lumuluha, nagpuntahan na yung mga tao, nagdadasal na sa birhen. Yun naman pala, may sinusundot para lalabas yung ketchup. Kunyari, luha sa mata. Ayun, yumaman na yung bakla. Bakla ang may-ari ng chapel na yun. Yumaman na kasi maraming nag-donate, nag-milagro daw. Hallelujah. Maraming gagawing himala at kababalaghan ang mga pulaang propeta at ang mga hindi tunay na Kristo.
na nagpapagaling. Laguna ata yun. Meron pa sinasabing kamay ni Jesus. Sa Lukban. Sa Quezon yan, Lukban, di ba? Ang dami nilang pinupuntahan na naghihimala. Samantalang sabi ng Biblia, maraming false Christ and false prophets na darating at gagawa sila ng himala at kababalagan. Hindi ka dapat maniwala doon. Gusto kong sabihin sa inyo na maaring hindi madalas mag-pray over si Pastor Ronald ng kamay or wala siyang pinag-pray over dito na naka-wheelchair, nakalakad ka agad-agad. Pero ang tunay na himala na ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay yung ang buhay mo ay binago ng Diyos. Ano ba? Eh kaysa naman, gumaling ka nga, yung ugali mo naman, ganun pa rin. Marami nga, sabi, hallelujah, praise the Lord, pinagaling ako ng Panginoon. Pinagaling ka nga, nagbago ka nga. Tanong ko sa inyo, si Satanas ba pwedeng magpagaling? Ha? Pwede. Sabi nga doon gagawa sila ng great signs and wonders. Pwede nang pigiin yung healing. Ang tunay na healing is yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya dapat hindi ka mabuhay sa nakikita, kundi mabuhay ka sa pananampalataya. Amen. Okay, so magkakaroon ng mga bulaang propeta, bulaang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Huwag naman sana makakasama ka sa marami na yun. Kung kunti na nakapasok sa nag-ikot na daan, kapuntang kaharian ng Lord, tapos nakasama ka pa sa nailigaw, hindi maganda yun. Pangalawa, magkakaroon po na you will hear wars and rumors of wars. Alam niyo naman ang nangyari sa Syria ngayon? Anong ginawa ng US sa Syria? Binumba po ang Syria ng US government at mayroon pong threat na ang Russia po ay re-respect sa Amerika. Imagine mo na lang kung maglaban ang Russia at Amerika. It could be World War III. Eh baka naman si Mr. hindi natakot sa World War III. Ang pinatatakot, World War sa bahay nila ni Jesus. Pero ang gusto kong sabihin dito is, you will hear wars and rumors of wars. Kaya kahit ang Pilipinas may gira. Gira laban sa Abu Sayyaf, gira laban sa NPA, gira laban sa Liberal Party. Ay, nadulas ako. Laban sa katuwiran at kasamaan, sa mga nagtutulak ng droga at sa mga ayaw ng droga, laging may labanan. Huwag naman sana pati sa gawain ng Panginoon, kapwa kapatiran, naglalaban. Wala pong sinabing gano'n. Nasusundan niyo po ba ko? So, una, magkaroon ng mga false Christ, gagawa sila ng great signs and wonders. Pangalawa, there will be wars and rumors of wars. Madalas ay maririnig na ganyan. Isa pa is, magkaroon ng tagutom. Ay, mukhang, wala naman ata ako nakitang gutom dito. Mukhang busog pa. Kaya, kapag buhay pa kayo at hindi pa nakakaidip, hahabaan ko, paminsan-minsan lang naman ako dito. Kung maidip ka ay, parang sinasabi nila, tapusin mo na, Pastor. Huwag kayo mag-alala. Pagka hindi na kayo naimik, parang sinasabi nila, manhid ka naman, Pastor. Hindi na nga kami nag-iimik. Gutom na kami kasi alam namin may handa doon. Ang tagutom na tinutukoy ng Biblia is yung famine pa na walang ulan, walang makain na darating na ang time na halos gawin mo na lahat para lang makabili ka ng pagkain mo. Hindi po ako magtatagal doon, okay? Nakailan na tayo? At doon pa, magkaroon ng false Christ, gagawa sila ng kababalaghan, magkaroon ng wars and rumors of wars, magkaroon ng tagutom, magkaroon ng lindol. Sabi nila noong araw ang Pilipinas daw ay hindi apektuhan ng lindol dahil maraming kuweba. Tama ako, hindi? Tama, iba na sa ganun lang. Di ba po, natin, hindi naman naglilindol sa Pilipinas, di ba? Kasi at least kung may kuweba, yung ano ba, yung pressure sa ilalim ng lupa ay magkaroon ng exhaust. Paano ba tagalogin ng exhaust? Alam ko exhaust sa Bisaya, rambucho eh. Ha? Singawan. Okay? So, magkaroon ng singawan. Kaya lang naman kasi nagkaroon ng earthquake kasi nga may pressure sa ilalim ng lupa na hindi nakalabas. So, kapag hindi nakalabas, bibiakin niya yung lupa.
Nasusunod. Dati, hindi natin naririnig ang lindol. Ngayon, marami ng lindol. Kamakailan lang, sa lipad ba yun? Kahit sa Bohol na, ako mismo taga-Bohol, kahit pintasan niyo ba ako, hindi ko naman pinakarya, yung aking mukha, Bisaya na. Taga-Bohol po ako, way back 2012 o 2013, naglindol po sa Bohol, marami pong mga kalsadang nabiyak, tulay na bumagsak, building, mga bahay, na paulit-ulit po yung paulit-ulit po yung aftershock na sa labas lang po sila ng bahay nagtutulog. Siguro naman nabalitaan nyo yun. Medyo natahimik lang yung balita ng lindol patungkol sa Bohol nung nagkaroon ng Yolanda. O ito pa, Yolanda. Bakit nagkaroon ng kaluminan na ganyan? Isa po kasi yan sa mga palatandaan na ulit pagparito ng Panginoon. Klaro? Klaro? Okay. Hindi ko kaya habaan doon sa minor, pupunta tayo sa major. Ano ba ang ibahan ng minor at saka major? Spelling lang po. Tayo naman. Unang major sign. Sabi sa verse 9 and 10, kapupuutan kayo ng lahat at manlalamig ang pag-ibig ng iba. Mayroon naman siguro kayong Facebook, siguro 90% sa inyo mayroong Facebook. Kahit sa mga Facebook status lang, may mga pinapatamaan, pero marami ka pa rin pwedeng matutunan. May nagsabing post sa Facebook, kapag ang boyfriend mo o girlfriend mo, asawa mo, ay nanlalamig na sa'yo, isa lang ang ibig sabihin na umiinit na sa iba. Nalamig na sa'yo sa iba na umiinit. Pero sabi ng Matthew 24:9 and 10, manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. Ang pag-ibig na tinutukoy doon ay hindi pag-ibig sa asawa mo, hindi pag-ibig sa boyfriend o girlfriend mo, kundi pag-ibig mo sa Diyos ay manlalamig. Sabi pa nga po ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 3, huwag kayong mabalisa o maniniwala doon sa mga nagsabing naparito na ang Panginoon, sapagkat hindi mangyayari at hindi babalik ang Panginoon, kundi mangyari muna ang falling away. Susundan ba? Ang falling away na tinutukoy doon is mga mananampalataya, believers, i-give up nila, bibitawan nila ang kanilang pananalig sa Diyos at sabi pa nga ng Bible is, ang kanilang paniniwalaan ay mga doktrina ng demonyo. Susundan niyo po ba ako? So, hanggang hindi nagkaroon ng falling away, pagtatalikod sa pananampalataya, hindi pa babalik si Jesus. Major sign yun. Nasusunod. Kaya nga po, sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, mangyayari po ang falling away at si Satanas ay magkakalat ng lagim. Maghahasit siya ng kasamaan na ang mga masama ay lalo pang maging masama. Bakit kasi? Mag-garantiya mo ba sa akin na adik na lahat ng katabi mo o kapitbahay mo, ikaw magpupuri ka pa rin sa Lord? Alam niyo naman ang influensya, wala man akong nakita balik, pero mayroon silang kasabihan or nagtataka sila, ang mga bakla daw, hindi naman namamalak pero dumadami. Halimbawa na lang ito si brother, alam ko naman lalaki ka, pero kapag ang barkada mo ay puro bakla, siguro sa loob ng 2 buwan, dalawa lang ang mangyari niyan, yung bakla naging lalaki o ikaw maging bakla. Sabi ng Biblia kapuputan kayo ng lahat at manlalamig ang pag-ibig ng tao sa Panginoon. So, dahil masama yung tao sa kapaligiran mo, ang tendency noon, maging masama ka rin. Dati, mainit ka sa Panginoon. Dati, masipag kang maglingkod sa Lord, masipag kang magpurit sa Lord. Pero ngayon, inuuna mo na ang ibang bagay. Bakit kasi? Nalamig ka na. Dati, ang init-init mo sa pagbabasa ng Bible. Dati, ang init-init mo sa pag-pray. Ngayon, tulog ka na. Huwag naman sana sa prayer meeting mo, tulog ka na. Tapos sa gabi,
Pupos ka pa. Antok, dalawin mo naman ako. Umating ka ng prayer, natulog ka na. Kakaiba ka. Okay? So, unang major sign is ang pagtalikod ng maraming mananampalataya or falling away. Pangalawa ay ang pagbabalik ng mga Israelita. Pastor, paano nangyari yun? Sabi kasi ng Romans chapter 11 verse 11 up to 12, kaya po ang kaligtasan ay lumaganap sa atin dahil hindi po ito tinanggap ng mga Israelita. Nasusundan niyo ako? Hindi. Alam ko. Tinitingnan ko lang kung aamin kayo. So kung hindi nasusundan, sabihin niyo, hindi po. Para i-explain ko. Hindi yung nagtinanong ko. So, Romans 11:11-12, lumagana po ang kaligtasan kasi inayawan po ito ng mga Israelita. So, sa katigasan ng ulo ng Israelita, naligtas tayo, pero sa kanilang pagbabalik loob, lalo pa itong ikabubuti sa atin. Patunayan ko sa inyo. Mayroon doon, mayroong isang nanay sa Matthew chapter 15 verses 21 up to 28. Sabi ng isang nanay, Jesus, maahabag kayo sa aking anak sapagkat siya'y pinahirapan ng demonyo. Sabi ni Jesus, ako'y inutosan lamang para sa mga naliligaw na tupa sa Israel. Okay, Israelita ka, hindi? Ay, di mo alam. Pilipina ka. Di ka na Israelita eh. Hindi ka Israelita, di ba? Kung Israelita ka, mali bang mag-English tayo dalawa, hindi tayo magkasundo. So, Pilipina ka. Example lang. Brother, hindi ka naman Israelita. Although, hindi ka mukhang Pinoy, mukha kang Chinese or whatever. Pero, ang kaligtasan ba para sa'yo? Ha? Okay. Maaring John 3:16 ang pinanghawakan mo. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sa sino mang sumampalataya ay mapapahamak tapos maligtas. Pero kung Romans 11:11 ang ating pag-uusapan, at sabi pa nga ni Jesus doon sa Matthew chapter 15, siya'y sinugo lamang sa tupang naliligaw sa Israel. Alam ko, 100% dito, Pilipino. Pero sa katigasan ng mga Israelita, ang kaligtasan ay lumaganap sa atin. Pero kapag nagbalik na ang Israelita, major sign po yan. Nasusundan ba? Wala talaga. Hindi sila mahilig sa bago. Nasusundan. Ano nga yung unang major sign? Minor po yun. Minor. Falling away. Okay, alam ko na ibig sabihin. Yung pag-falling away o pagtalikod. Okay, at least nakabawi ka. Thank you. Okay, so unang major sign ay falling away o pagtalikod ng marami dahil magkaroon ng persecution, manlalamig ang pag-ibig nila. Pangalawa is yung pagbalik loob ng mga Israelita. Alam niyo po ba na hanggang ngayon ang Israelita po ay patuloy na nakikipagdigma? Isang reason kasi ng pakikipagdigma ng Israelita, kapag sila'y tumalikod sa Panginoon, sila'y ipinaalipin ng Lord sa ibang bansa. Medyo kaibahan po ng Israelita at Pilipino, isa lang po. Ang Pilipino, kapag naka-abroad, nakawala sa Pilipinas, napunta sa ibang bansa, pinagpala. Tama po ba ako? Sa Israelita po, kapag kapag hindi sila nakatira sa Israel, napunta sila sa ibang bansa, wala sa kanila ang blessing ng Lord. Patunayan ko sa inyo, sabi ng psalmist, how could we sing the Lord's song in a foreign land? Ano daw? English eh. sabi ng Salmo, paano ko aawitin ang awiting maka-Diyos kung ako naman ay nasa ibang bansa? So sa Israelita, kapag wala ka sa Israelita, hindi ka sa Israel nakatira, ang pabor ng Diyos ay wala sa'yo. Pero sa Pilipino, kapag nakalis ka ng Pilipinas, ang pabor ng Diyos ay nasa sa'yo. Pero hindi ko sinasabing walang pabor ng Diyos sa inyo. Mukha nga pong pinagpala pa kaysa sa amin eh.
Nasusundan niyo? So kapag ang Israelita ay nabalik, okay, balik pa rin tayo. Kapag ang mga Israelita ay itinaboy ng Diyos sa ibang bansa, ang nangyayari po, iba po ang nakatira sa Israel. Kaya lang naman nagkaroon ng gera sa Israel at lalo na sa mga Philistines kasi inaangkin ngayon ng mga Philistines na kanila po yung lupa samantalang ito ay sakop sa Israel. So, okay. Kailangan ko bang i-explain? Isa ba? Naku. Tatanungin hindi. I-explain. Hindi. Ano ba't gusto niyo? Kain na lang. Sige, panalangin tayo. Okay, isa na. Halimbawa ako, Israel. Ang lupang aking kinatatayuan, sakop ng Israel. Dahil itinaboy ako ng Diyos, tumira doon ang mga Pilisteo, ngayon nagbalik ako sa Israel, makikipaglaban ako. Akin ito. Ganyan ang nangyari sa Israel at Philistines ngayon, kaya laging may gera. Bakit kasi? Nagbalik loob na ang mga Israelita. Major sign yan. At ang major sign, pangatlong major sign, na malapit na ang pagdating ng wakas, or darating na ang wakas, Matthew chapter 24 verse 14, ini-idea? May idea po ba kayo kung ano yung major sign na darating na ang wakas? Ipopost ko na lang kaya, baka sakaling mag-comments kayo. Ang major sign talaga na darating ang wakas, sabi ng Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom of God shall be preached to all nations, and then the end shall come. Dati sabi niya, hindi pa ito ang katapusan ng mundo, panimula pa lang, kaya minor signs, pagdating sa the gospel of the kingdom shall be preached to all the nations, and then the end shall come, major sign. Kaya nga po kami naririto kasi part ito ng sign na nalalapit na ang pagbabalik ng Lord. Amen? Magkakatalo na lang po yan kung gospel of the kingdom ang pinipreach. Talagang kung pwede ka naman kasi makapakinig ng topic about love. Pwede ka naman makapakinig ng preaching or sermon about pagbibigay, pagtulong sa kapwa, pagpapatawad. Pero ang preaching of the gospel of the kingdom, naririnig mo ba? Ayan, si Brother Raymond, medyo kingdom-centered po yan at aware po siya sa mga books ni Miles Monroe. Salamat at nabasa ko rin ang books ni Miles Monroe, kaya na-share ko ang gospel of the kingdom. Kasi hanggang hindi na i-preach ang gospel of the kingdom of God, the end will not come. Klaro? Klaro? Okay, linawin ko pa ulit. Mayroon po bang sinabi doon, and the gospel of the kingdom of God shall be preached, and God, the Lord will wait for them to be transformed, and then the end shall come? Mayroon bang sinabi? Wala. Ang sabi lang po doon, the gospel of the kingdom shall be preached unto all the nations, and then the end shall come. So, magbago man ang tao o hindi, hanggat na ipangaral ang paghahari ng Diyos, the end shall come. Why? Kasi ang nais ng Diyos, bakit ipinapangaral ang gospel, sabi doon, to testify, to witness against them. Dito na lang bago ang si sister. Halimbawa, si sister hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, haharap na siya sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, hindi ako nakapakinig ng gospel of the kingdom. Anong sasabihin ng Diyos kaya? Patay. Mahilig akong magtanong. Ano yun naman, mahilig lang tumingin. Itarok naman kayo. Magalit. Ha? Magalit siya. Okay, pwede magalit. Halimbawa, brother, kung ikaw yung Diyos, tapos sasabihin ng isang
isang mananampalataya o isang tao pagharap ay harap sa iyo bilang Diyos, Lord, patawad ko, hindi ako nakapakinig ng salita ng Diyos. Anong pwede mong sabihin? Sige. Interaction lang. Siguro, siya pa rin, magalit din siguro. Magalit pa rin. Bakit naman kasi hindi magalit? Pwede ka naman makinig kung gusto mo. Ayaw na talaga. Nakapanood ka ng TV, ilang oras. May pangangaral naman ng salita ng Diyos sa TV, pero inayawan mo. Pag God's channel lang, lampasan mo lang yung channel. Gusto mo yung may takpakan or yung kinikilig-kilig ka rin. Hallelujah. Sa radyo, maraming nangangaral ng salita sa radyo, pero gusto mo pa rin yung music na nalilibang ka. Yung anak ko nga, galit na galit ako. Pag tinatawag ko, hindi nila ako marinig. Sinisigawan ko, hindi ako marinig. Paano marinig eh? Naka-headset. Kahit tulog, naka-headset. Sakay ng sasakyan, naka-headset. So, kasi gusto nila babad sa music. Pero kung gusto mo makinig, may paraan. Amin ba? Eh ngayon nga, maraming nagsishare ng Word of God na piniprint sa Facebook, pero nilalampasan. Mga kalokohan, viral. Word of God views, 31 views. Kalokohan, 31 million. Hallelujah. Kasi kung ayaw, may paraan. Kung gusto, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. So, hindi po pwedeng excuse yun na, Lord, hindi ako nakapakinig ng gospel of the kingdom. Kaya nga, pinipreach ang gospel of the kingdom sa lahat ng sulok ng mundo to testify, to witness against them. Ngayon, nakapakinig ka na, nasa sayo na. Magbago ka, sundin mo ang kalooban ng Diyos o hindi. Wait muna tayo. May ilang minutos pa naman ako, saka hindi ko naabutan yung anniversary niyo, so haba-habaan ko muna ngayon, babawit. Hanggang malasin ko na naman tayo. Wait muna. Mayroon daw isang nanay nagluto at kinain na yung ulam at kanin sa lamisa. Sabi niya, Anak, kumain ka na, hinanda ko na yung kanin at ulam sa lamisa, bahala ka nang mamili. Eh dito naman anak, tuwa naman. Mamili pa naman. Eh pagtingin niya sa lamisa, kanin at tuyo lang yung nandoon sa lamisa, akala niya mamili ng ulam. Nay, akala ko ba, sabi mo mamili ako, kanin at tuyo lang at kanin yung andi dito. Sabi ng nanay, bahala ka na, mamili ka, kumain o hindi. So ngayon, ang salita ng Diyos ay ipinapaabot sa atin. Bahala ka na, sumunod o hindi. Hindi naman nahihintayin ng Diyos na sumunod ka eh. Ang nais ng Diyos, bibigyan ka ng chance na makapakinig. Nasa sayo na kung sumunod ka o hindi. Kwento ka? Pag kwento, madaling tandaan eh. Meron daw isang matandang matalino na, Inglesin ko na nga, wise man, wise old man. At saka mayroong isang pilosopo. Tagalog na yun, di ba? Sabi ng isang pilosopo, matanda, mayroon akong hawak na ibon dito sa likod ko. Hulaan mo kung buhay o patay yung ibon. Sabi ng wise old man, ang buhay ng ibon na yan ay nasa kamay mo. Pag sinabi kong patay, pakawalan mo. Pag sinabi kong buhay, sasakalin mo patay. Kaya, ang buhay ng ibon ay nasa kamay mo. Ganon din, ang salita, ang gospel of the kingdom na napapakinggan mo ay nasa sayo. Bubuhayin mo or papatayin mo. In the end naman, kaya ito pinipreach kasi Matthew chapter 24 verse 33. Isahan po natin sa verse 31 at 32. Kapag nakita niyo daw na namumulaklak na ang puno ng igos, sasabihin niyo, mainit. Ito nga, wala pang bulaklak ng igos, ang init na eh. Pero ganoon din naman, kapag ang mga palatandaan ay nakikita niyo na, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amin ba? Amin ba? Kaysa naman, naglilibang-libang ka sa mundo, nandyan na yung mga palatandaan, dumating ang Panginoon, hindi ka ligtas. Sabi ng Biblia, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?
Maaring napagpala ka sa mga pagpapalang pinansyal o material, pero kung ang kaluluwa mo naman ay piniligtas, anong kapakinabangan ng lahat? Mapupunta pa rin sa wala. Amen? Kaso lang, may sinasabi ang Matthew chapter 24, gusto kong tingnan kung anong verse, na ang pagbabalik daw ng Panginoong Hesus ay parang sa panahon ni Noah. Lahat ng tao naligtas sa panahon ni Noah? Naku, pati ba naman yung tanong na yun, palalampasin mo ba? Ilan lang ang naligtas sa bangka, sa ark ni Noah? Ha? Ilan? May tao naman. May tao naman. Ilan? Wala kang idea kung ilan ang naligtas? Ha? 8. Si Noah, asawa niya, 2, 3 anak, 3 ipag, 8. Pero mo, sa daming taong pinapangaralan ni Noah, pati yung gumawa sa arka, hindi naligtas. Tama ba ako? Wala talaga kayo pakialam. Tanguloy ko hindi. Siguro pakialam nyo lang, manalangin kayo, tuwang-tuwa na kayo. Tapos na. Sa dinami-dami na nakapakinig ng salita ng Diyos na ipinapangaral ni Noah, 8 lang po ang naligtas. Kasama yung mga gumagawa sa arka, hindi ligtas. Okay, basa? Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha sa panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain. Atso, huwag kayong kumain mamaya, baka darating yung Panginoon. Meron na po. Nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha, nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Maraming tao kapag pagdating sa pangako, sasabihin nila, heaven and earth shall never pass away, but the word of God, or the heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away without being fulfilled. Palakpak mo na tayo, inom mo na ako tubig. Kung sinabi mo doon na sa panahon ng pagdating ni Jesus, kagaya sa panahon ni Noah, sa tingin nyo, marami maliligtas? Naku po, grabe naman kayo. Kaunti lang talaga. At ito ang reason kung bakit pinapangaral ang salita ng Diyos para marami yung maliligtas, marami ang maniwala. Amen ba? Kasi biruin nyo, sabi doon, ang pagdating ni Jesus ay kagaya sa pagdating ni Noah. Maraming tao nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang si Noah at ang kanyang pamilya ay pumasok sa ark na nga, para mabilis. At dumating ang baha, napahamak silang lahat. Nakasulat na po yan. Hindi lang po sa pangako na sinasabi ng Lord na magpaparang ang langit at lupa, subalit ang salita niya ay hindi magkakabulan. Pagdating sa katuparan na sinasabi niya, gagaya ng sa panahon ni Noah, ganun din mangyayari. Ang tanong ngayon, kung darating ang Panginoon sa araw na ito, ligtas ka ba? Amen. Ay, salamat, mayroong nag-amen. Tatlo lang maliligtas pala. Hallelujah. Kasi, may sinasabi ang Bible, once the Lord locks the door, nobody will be able to open it. Amen? May sinasabi ang Matthew chapter 25 patungkol sa talinghaga ng kasalan, yung 5 dalaga, walang 2 extra langis, umalis pa sila bumili ng langis, pagbalik nila, sarado na ang pinto. Sabi nila, buksan mo kami, mga bisita mo rin kami, mga abay nyo kami. Sabi ng ikinakasal, hindi ko kayo kilala, lumabas kayo. Because once the door has been locked, nobody will be able to open it. Ang tanong ko sa inyo ngayon, parang bangko baga? Ang office time or opening time ng bangko ay maaaring 9 to 5.
kahit alas 5:30 na, kung nasa loob ka pa, hindi ka nila itataboy. Pero pag alas 5 at sarado na, sorry ka na lang. Ganon din sa pagkahari ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay madatnan ng Panginoon, sa labas ka ng kaharian? Sa loob o sa labas? Loob? May isang loob dito. Hindi ko mag-pinpoint kung sino. Kaya ba? Ito ang reason kung bakit pinapangaral ang salita na po. Itong mga palatandaan na po ay warning sa atin, panggising sa ating mga tutulog-tulog. Di daliwala ang panawagan ng Lord. Andiyan na po yung palatandaan at wala nga po nakakaalam sa ang huling pagparito ng Panginoon. Ang masaklap pa po doon, hindi nahihintay ng Lord yung huli niyang pagbabalik. Ang problema kung ikaw, babalik na. Halimbawa, kunin ka ng Lord ngayong gabi. Ligtas ka ba? Amen. Salamat naman lumakas ang Lord. Sabi sa Biblia, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, magdos tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Sa Numbers chapter 21 verse 5 up to 9, nagreklamo po mga Israelita, umikot po sila sa paglalakbay, pinadalan sila ng ahas ng Panginoon. Tinuklaw sila ng ahas. Mabuti ngayon kahit anong reklamo ng tao, hindi pinapadala ng ahas. Ano? Pero walang kapasalamat sa doon. Sabi nila noong January, ang lamig naman. Noong nag-March, April, Lord, ang init naman. Nagreklamo ka ng nagreklamo. Sabi nga 1 Thessalonians 5:16, and everything be thankful because that is the will of God. Amen? So, grace ng Lord na hindi tayo tinuklaw ng ahas. Pero sa ulamang tipan, sa Numbers 21, pinadalhan sila ng ahas. Noong time ngayon, walang 911, walang 999, walang emergency, walang anti-venom, walang hospital. So kapag natuklaw ka ng ahas, maaaring hindi tatagal ang buhay. Pipirma na yung huling bulatin. Tutuin na rin yung paa mo. So sabi doon, Moses, hingi sila ng kay Moses, Moses, i-pray mo kami sa Lord na alisin niya ang mga ahas na ito. Pero nung nag-pray si Moses, ang ginawa ng Lord, hindi niya inalis ng ahas, kundi sabi niya kay Moses, maglagay ka ng tansong ahas, ilagay mo sa tikin, ang sino mang natutuklaw ng ahas na makakita sa tansong ahas na nasa tikin, ay hindi mamamatay. Tagalog na ba yung tikin? Yan, Tagalog na yan. Mahirap na yung malinaw, baka Bisaya pa yung nasa isip ko. Pagdating sa John 3:14, as the bronze serpent was lifted in the wilderness, so is the Son of God. And that is why, sabi niya sa 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but shall have eternal life. Ganito ang kondisyon. Ang sino mang natutuklaw ng ahas, bago siya mamatay, dapat makita niya ang tansong ahas. Kapag namatay na, makikita niya pa ba ang tansong ahas? May silbi pa ba yung tansong ahas sa kanya? Wala na. So ang chance ng tao, bago siya mamatay, after siya matuklaw ng ahas, makita niya muna ang tansong ahas. Sabi ng John 3:14, uulitin ko, although English, siguro naman mabigyang pansin ulit. As the bronze serpent was lifted in the wilderness, so is the Son of God. Upang ang sino mang namatay dahil sa sanhi ng kasalanan, dahil sabi ng Romans 6:23, for the wages, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Titiyakin mo lamang, bago pumantay yung dalawang paa mo, tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay. Amen. Amen. Ngayon, hindi ko alam kung sino dito ang baguhan, pero may sinasabi ang Biblia, kapag ikinahiya mo ang Panginoon sa maraming tao, ikakahiya ka rin niya sa harapan ng Ama at ng maraming anghel.
Hindi mo dapat ikahiya na tanggapin ng Panginoon. Wala akong pakialam kung katoliko ka o hindi. Wala akong pakialam kung born again ka, protestant ka, pentecostal ka. Dahil hindi naman yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Lord, kung tinanggap mo na ba siya sa buhay mo. Kung hindi ka pa sigurado sa katatayuan mo sa harapan ng Panginoon, hindi ka dapat mahiya. Pinanyayahan kita dito sa harapan para tanggapin mo ang Panginoon. Yan ay isang hakbang mo na ipakita mo na, Lord, kailangan kita at hindi ko ikahiyang tanggapin ka. Hindi naman porket nagsisimba ka ay tinanggap mo na ng Panginoon. Challenge ko sa inyo na, tanggapin niyo ang Panginoon sa sandali ito. Nang sa ganon, ano man ang mangyari, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amin ba? So kung hindi ka pa sigurado, hindi ka pa tiyak sa kaligtasan mo, hinayayahan kitang pumunta dito sa harapan. Ligtas na ata lahat as. Hinayayahan ko kayo pumunta dito sa harapan. Pwede natin iulong-ulong yung mga upuan. Pakita lang natin yung ating public declaration na hindi natin ikinahiya. Maaaring mahiya ka kapag ikaw ay nagnakaw, pero ang pagtanggap sa Panginoon ay isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Dapat mong ikapagbigay lugod at ikatuwa. So, inilahat ko kayo pumunta dito sa harapan. Eh? Ako po, hindi po ako takot mamatay, pero wag ka sana. Bakit hindi ako takot mamatay? Kasi ang sino ang sumampalataya sa kanya bagamat mamamatay ay muli mabubuhay. So, hinayayas ko po kayo dito na. Para tanggapin mo ang Panginoon. Ang mga hindi sigurado ng kanilang kaligtasan, declare nyo ang inyong pagtanggap sa Panginoon sa sandali ito. Wala akong mawawala. Kung tinanggap mo na ang Lord, ulitin mo ang panalangin mo sa kanya. Okay? Hindi lang kayong ilagay sa inyong sarili sa presensya ng Lord. Itigil niyo po ang inyong mata para hindi kayo madispa. Sundin niyo po at magbigay ng maiksing panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat po sa kaligtasan na dulot mo sa amin. Inihingi ko ng kapatawaran ang aking mga kasalanan. Linisin mo ako sa banal mong dugo. At pinubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinaniniwalaan ko na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ayan lang ako mag-pray sa inyo. Lord God, salamat po sa mga kaluluwang ito na tumugon sa iyong panawagan. Nagbubuong po yung kanilang desire na sila yung pagharian, Panginoon. Dalangin ko po na sila'y panahanan ng iyong Espiritong Banal as they accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang grace mo ang siyang manguna, mangibabaw sa kanilang buhay at pagharian mo sila, Panginoon. Inaasahan ko rin po, Diyos, kung hindi mo ipinagkait ang bugtong mong anak para tugunan ang aming pangangailangan, ganun din po, Lord, sa bawat humihingi, sila po ay tatanggap. Whatever their hearts desire, as they delight themselves in you, O God, let it be that the desires of their hearts will be granted in Jesus' name. Amen. Okay? Pwede na kayong bumalik sa inyong pwesto. Salamat po sa inyong pagtugon sa panalaman ng Lord. Mag-closing prayer lang po tayo para matapos po yung ating service. Pray po natin yung ating mga pangangailangan. Meron po ba ditong gusto ipag-pray yung kanilang karamdaman? Naghahangat ng kagalingan ito. Gusto nyo ipag-pray po ka? Lapit po kayo sa harap. Okay. Panahanin po natin ang ating kapatid na ito. Lord God, ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago mula noong ngayon at magpakailanman.
po ang iyong malayang pagkilos, ang iyong manifestation sa buhay ng kapatid namin ito, Panginoon. Sabi nga nga, Lord, malibang kami ang naging kagaya ng isang bata, hindi kami makapasok sa iyo. Dalangin ko, Lord, pagkaroon mo ang kapatid namin ito. Bigyan ito silang kapanatagan, bigyan ito siya ng kapayapaan sa kanyang puso isipan. And we pray, Lord, ito po ang siyang kilos sa kanyang buhay. In Jesus' name. Okay, pray po natin. Sama-sama natin ipag-pray po natin. Lord, binubulog po namin sa iyo, ibigin na Panginoon, loobin mo nawa, Lord, na patawarin ang aming mga kasalanan para walang maging hadlang ang iyong pagtugon sa kanyang dala. With the blood and by the stripes of Jesus of God, we pray for your power to move upon us. Lumaging ang kanyang greater ay ganapong madusaw, Panginoon, sa isang kislap mata mo lamang, isang kislap mata namin, O Lord God, mapangyari niyo po ang ayon sa aming mga paniniwala. Maging kahit ang babaeng dinurugo ng mahabang panahon, nakahipo lamang ng laylayan ng iyong damit, Lord God, ay pinagaling mo, Panginoon, ganun din po si Nanay Belinda Rojas. Loobin mo, Lord, na maganap po ang iyong salita na anuman ang karamdaman ng mapatungan ng kamay na may pananalig sa iyo ay gagaling sa pangalan mo. Let it be, Lord, according to your word. And we claim, Lord, na pinagaling mo na si Nanay Belinda. In Jesus' name. May you seal her by the blood of the Lamb para walang gawa ng kaaway ang pwede pagmasok muli sa kanyang pangangatawan. In Jesus' name. Amen. Okay, pag-pray po natin si pastor, mga choir, mga pastorante, lahat po na nagpagal sa gawain ng Lord sa lugar na ito. At loobin nawa na kahit hindi ako makapunta sa inyo linggo-linggo, si asawa po ni Sister Nelly, kasama po namin siya sa kasama po namin yung misis niya sa London. Pinagpala din po ng Lord na operahan na pinagaling ng Lord. Maliban sa pagkilos ng doktor ay nandoon po ang pagkilos ng Lord. So, hopefully ay makarating din po tayo lagi sa lugar na. Let's pray po. Lord, salamat po sa mga kapatiran namin hinipo mo para maglingkod sa iyong upasan. Salamat sa buhay ni Pastor Jose. Salamat sa favor mo sa buhay ni Abigail, Panginoon, sa kanyang pagtatapos hanggang siya po ay magiging ganap na CPA. Salamat sa kanilang buong sambayan, sa buhay ni Pastor Ronald, Panginoon, sa lahat ng mga choir, sa lahat ng nagpapagal, sa lahat ng nag-iimbita, nagluluto.